balik Islam ka ba? That the people wants to know kung sino ba talaga si Ustadz Abdulrashid Angeles. Gaano ninyo kakilala ang mga Bangsamoro? Welcome to the Amigani Talk Show. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng kabayanihan, kagalingan at mga kagandahang asal na tiyak na mapupulutan ng magagandang aral. Halina't samahan niyo kami at sabay-sabay tayong matuto kasama ang iba't ibang personalidad ng Bangsamoro. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Today is extra special dahil makakasama po natin ang isa sa mga kapatid nating mga ngaral ng Islam na nakabase po sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kasalukuyan nandito siya ngayon sa Cotabato City para sa kanyang bakasyon at sasamantalahin po natin na makausap natin at makilala po natin kung sino po talaga siya. And alhamdulillah kasi nagamit po niya ng maayos ang social media para po ipaalam sa maraming tao kung ano po talaga ang katuruan ng Islam. With us today, Ustadz Abdulrashid Angeles. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta naman yung bakasyon mo dito sa Cotabato City? Alhamdulillah, masaya kasi siyempre ito yung isa sa pinapangarap ng mga OFW ang makapagbakasyon at makain yung mga pagkain na hindi natin nakakain sa ibang bansa. Ilang buwan ka na nakastay dito? Siguro mga 2 buwan na rin. 2 buwan. And you are about to leave na rin, pabalik. Inshallah, malapit na rin. Ilang taon ka na nasa Riyadh? Mga 2011 pa ako nandun. Okay, so that's about 12 years. Matagal 12 years na rin na, po. At ang trabaho niyo po doon ay isang daiya o mangangaral ng Islam. Pero nag-volunteer din ako sa public prosecution, sa general court at saka sa criminal court, at binibisita ko rin yung mga bilangguan. Okay. Kung saan may mga kaso doon. Ang layunin natin doon, kaya tayo pupunta doon para may parating din ang Islam doon sa mga nakulong doon na mga non-Muslim na may iba't ibang kaso katulad ng shabu, may pumatay, may napagbintangan na nagnakaw at iba pang mga kaso. Alhamdulillah, maraming nagmumuslim doon sa loob ng kulungan din. Mashallah. Maliban doon sa pagdadawa at yung sabi mo nga na sideline mo, ano pa yung iba mong mga activities sa Saudi? Nagtuturo din ako sa iba't ibang Islamic center. Actually, ang Islamic center sa Riyadh ay more than 20. So, alhamdulillah, sa kasalukuyan, ako yung presidente doon ng lahat ng mga ngaral ng Islam. So, siyempre, nagtuturo ako sa iba't ibang Islamic center kapag bakanting oras. Mayroon din silang binibigay doon, siyempre. At the same time, kapag may bakante, nagdadawa ko sa online gamit ang aking Facebook page, sa mga kapwa natin na Bangsamoro at sa mga non-Muslim din. The people wants to know kung sino ba talaga si Ustadz Abdulrashid Angeles. Balik Islam ka ba? Actually, matagal ng issue yan. Siguro yung iba, nakikita rin minsan na pag nag-Maguindanao ako, nagbibigla sila. Sabi nila, ano ba talaga si Ustad Maguindanao? Then minsan naman, nag-Iranon ako. So, yun nga dahil sa aking apelyido na Angeles. Pero ang totoo po, hindi po ako balik Islam. Okay. Oo, ang aking ina ay Iranon. Okay. At ang aking ama naman ay Maguindanao. So, sadyang Angeles lang ang aking apelyido siguro dahil noon ang mga magulang natin, ng mga lulo, ay pinapangalan sa kanila yung pangalan ng non-Muslim hanggang sa ang nangyari kasi hindi pa naman uso nun yung apelyido pangalan pa lang. So siguro dahil nauso na yung apelyido, so yun, yung pangalan siguro ng lulo ay Angeles kaya naging apelyido na yun. Pero hindi po talaga ako balik Islam. Para sa kaalaman po ng marami, wala po akong dugo na sa pamilya namin, wala po kaming pamilya o kamag-anak na hindi po Muslim. Alhamdulillah. Okay, so pure Maguindanao ng tatay, pure Iranon Opo, ng nanay. pure sila. Mashallah. Napag-alaman ko na hindi naging madali ang buhay para sa iyo since nung maliit ka. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Ang tatay ko ay isang karpintero. Pero nung kalaunan, namamasada siya gamit ang motor na hindi rin sa kanya. Tapos yung nanay ko naman ay sa bahay lang at nagbibinta. So ako naman, binibinta ko yung paninda ng nanay ko na bibingka o puto at nilalako ko yun sa mga bundok at sa mga malalayong mga barangays. Gaano kahirap yung buhay nyo nung mga panahon na yun, Ustaz? Yun yung tinatawag na siguro
dahil ang asin ang pinakamura, yun ang ano, na nakakain namin o nauulam namin araw-araw, asin plus tubig. Tapos siguro pag nakapag-ulam ako ng sardinas, parang manok na sa akin yun. Oo, sa time na yun. Kasi wala talagang pambili. Minsan na nangyayari pa na isang itlog, minsan 5 kami doon, hatiin isang itlog, hatiin namin yun. At madalas talaga, kasi naalala ko nung time na kabataan ko, talagang payat ako. Kasi yun nga, walang pagkain. Siguro kung kumakain kami sa isang araw, tamang-tama lang na kasi siguro twice a day, ganyan. O minsan once a day yung pagkain namin. Kasi wala talagang mahirap talaga. Lalo pag naririnig ko yung nanay ko nagkakapihan. No, talaga tatakbo ako diyan para makahingi lang sa kanya ng ng makain kasi wala talaga kami. Narinig ko rin, Ustads, na nagpalipat-lipat kayo ng tirahan, no? Since nung maliit kayo. Nung ako ay grade 1 pa lamang, ang classmate ko ay mga non-Muslim. Dumaan ako sa pambubuli. Okay. Binubuli ako ng mga non-Muslim. Minsan nga tinutusok pa nga ako ng karayom sa sa likuran. Minsan hinagis ko pa nga, naalala ko pa nga, hinagis ko pa nga yung mga libro ko sa harapan ng teacher ko. Sabi nga niya, ano nangyari? Sabi ko, yung mga sa likod ko, tinutusok ako ng karayom. Tapos, pag resist namin, yung mga classmate ko kasi, mga baseball player, so ang ginagawa nila, yung gloves, pinapalo nila sa ulo ko. So, yan yung araw-araw na dinadaanan ko nung ako ay grade 1 pa lamang. Okay. So, siyempre, sa time na yan, kasi naalala ko, wala talaga kaming bahay, palipat-lipat kami. Minsan nga, yung bahay namin na, hindi ko lang kung nirerentahan ba yun, o kaya ipinapagamit lang sa tatay ko, ay pag umuulan yan, lagi akong naghahanap ng dahon ng marang. Marang? Oo, dahon ng marang para lang pangtakip ko doon. Yung pantakip doon sa mga butas. Oo, kasi para hindi lang pumasok yung tubig. Basta every time na uulan, utusan ako ng nanay ko na maghanap ka ng pangtakip. So, agad-agad ang hinahanap ko dahon ng marang. So, mula grade 1, then pag grade 1 ko, namatay yung kapatid ko kasi may bunso akong kapatid na babae. Then lumipat na naman kami sa ibang lugar. At ganoon din, wala rin kaming bahay. Ang tinitirahan namin yung bahay ng kapatid ng nanay ko, yung ate niya. At hanggat sa, yun yung tinatawag na, nag-aaral ako, isang pantalon lang, isang uniform. Yun lang ang siguro nilalaban ng nanay ko sa gabi. Yun yung araw-araw na sinusuot ko na lang. Siguro nakapagpapahinga lang yung damit ko pag walang pasok. Okay. Oo, tapos nung hanggang sa first year high school na naman ako, yung nanay ko at saka tatay ko malis na. Siyempre hindi ako sanay na malayo sa magulang. After ng first year high school, lumipat na naman kami. Okay. So, ganoon din ang natirahan namin. Bahay na naman ng kamag-anak ng sa side ng tatay ko. So, no permanent Wala. address? Yun nga tinatawag NPA, no permanent address talaga ako. Napag-alaman ko rin na despite doon sa iyong kalagayan, no, yung hirap ng buhay, consistent na honor student kayo since grade 1. Alhamdulillah. Nung grade 1 ako, honor student ako. Tapos, pero lahat ng classmate ko non-Muslim. Okay. Then, nung nalipat na ako sa ibang lugar, dahil sabi nga, transferi daw, hindi daw pwede maging first honor. So, pagka grade 3 hanggang grade 6, so ako na yung first honor. So, naalala ko nga, hindi ko nga hindi ko nga naintindihan kung bakit nakuha ko lahat ng subject. Sabi ko, nagreklamo pa nga ako noon eh. Sabi ko sa nanay ko, Nay, pwede bang isahan na lang? Kasi akyat ako ng akyat eh. Okay. Tatawagin naman ako, bisin mathematics, bisin panlipunan, akyat ako ng akyat. Ang sabi ko, ang bigat na ng ang bigat na ng medalya sa liig ko. Tapos wala pang kain yung Studs. Walang kain. What more pag maganda yung tirahan, maganda yung pagkain. Oo, at naalala ko pa nung kasi halos lahat nakailaw eh. Kuryente na sa time na siyempre. Ang lagi kong is yung gas, yung pati kandila, hindi namin kayang bilhin. Oo. So yun lang hanggat sa maubos yun. Minsan nga nagbabasa ko ng libro, hindi ko na makita kaya walang ilaw. Naubos yung gas sa gabi. So yun yung hirap ng pag-aaral na dinaanan ko. At nagpatuloy yun, Ustads, hanggang anong level ka na sa pag-aaral? Hanggat sa nag-aral ako sa sa USM. USM Kabakan. College na ako. Okay. Sa kursong agricultural business. Actually, ang pangarap ko talaga ng kurso is engineering. Okay. Kasi ang paborito ko talagang subject, math. Math talaga. At para sa kaalaman ng marami ay isa akong chess player. Naging varsity din ako. Chess so parang master. Parang kinatatakutan na rin ako sa amin sa time na yan. Hindi ako makasali sa mga piyesta, sa mga palaro na yan kasi sabi nila varsity kayo, hindi ka pwede sa amin. So nung time na fourth year college ako, actually dumaan ako sa hirap eh. Minsan walang makain. Yung mga tira na lang ng mga kaibigan ko, yun na lang talagang kinakain ko na lang para lang makasurvive. Okay. Kasi yun lang paraan para makasurvive ko isang linggo.
Kasi pagka walang pasok, uwi na naman ako sa bahay, magkikitrabaho ako sa mga bukid para kumita, mag-harvest ng mais, magtanim ng tubo, maglinis ng sa ilalim ng mga maisan. Hanggat sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-part-time o tinatawag na working student. Ang masaklap lang doon, nung nag-working student ako, Ilocana yung boss ko matanda. Okay. So parang gusto niya yata pakainin pa ako ng palaka. Oo. Tapos lagi niya akong pinagbubuhat ng baboy. So nagawa ko talaga, nakapagbuhat ako ng baboy. Kita ko talagang pag pinagbawal mo talaga yung isang pagkain sa sarili mo, talagang Susubukin ka. oo, talagang hindi mo talaga kaya, pati amoy niya. No, kaya nakapagbuhat ako ng baboy sa time na yan. So, ibig sabihin, nagtrabaho ka sa, restaurant? Restaurant ka, parang Okay. actually tawag nila cafeteria. Cafeteria, Cafeteria. okay. Siguro hanggang ngayon, nandyan po sa harapan po ng Didi Clemente sa USM. Okay. So, mayroon daw mga kinakasal na mga non-Muslim at kinakasal din po ng mga Muslim. So, baga halo-halo yung kasalan doon. Parang convention natin doon eh. Okay. So, yun ang ko, yung time na yan. Ang allowance ko lang sa time na yan is 1,000 Per pesos. Tapos lulukuhin pa ako nung boss ko na yun kasi bibintahan pa niya ako ng mga W Brown. So, pa yung W Brown wala na akong allowance, kukunin pa niya. Oo. So, nung nung fourth year college na ako, alhamdulillah, may interview sa pag-aaral sa Baguio City. Okay. Sa Al-Ma'arif. Actually, ang pinag-aaralan kasi dyan, basic law lang. Basic Islamic law. Diyan sa, so nag-apply ako. So nagpaalam ako sa magulang ko, parang mabigat sa kanila kasi graduating na ako eh. Pero parang pangarap ko na kasi maging, parang ustads. Na parang, bakit ang nagsasala, ba't hinihintay pa yung ustads? Tapos parang ang ganda yung mga encouragement nila. Parang pag-uupo yung mga tao sa kanya para makinig sa kanya mga lecture. Para bang pangarap ko maging ustads. Kagaya niya. Hindi ko kabisado yung mga wala man na tinatawag. Pati yung yung sinasabi nilang pagka yung tira-tira ng mga ustads, kakainin daw. Tapos yung iba, ikumusta mo daw, ipag-ishikahan mo yan para daw maging katulad ka. Minsan, may hinabol pa akong isang ustad, pinara ko pa yung jeep, pala lang makamayan ko lang yun. Tapos minsan, hinintay ko yung pagkain niya para kainin. Yung pala ay mga maling paniniwala yun kasi ang pananaliksik ng kalaman hindi nakukuha sa pagkain o sa pagkamay sa isang scholar kundi talagang pinag-aralan yan. So nagpaalam ako, mabigat sa magulang ko yun pero siyempre suportado naman nila ako. Ang magulang ko kasi hindi naman sila religious talaga eh. Okay. O kasi yung para sa kalaman yung tatay ko talaga ay laging parang referee ng manok. Okay. Oo, Sabong. Sabong. Oo. Tapos yung, basta maraming palaro yung tatay ko. Minsan nga, nakapagsugal na nga rin ako eh. Okay. Kasi yung tatay ko may sugal sa bahay, ginagamit ko pang, o minsan nasubukan ko rin mandaya sa pagsusugal sa time na yung kabataan ko. So, kasi nga, hindi religious yung magulang ko. Okay. Ang nanay ko, nasubukan niya magpalasto. Nagpapataya ang nanay ko, naalala ko pa noon. Tapos nagpa 5-6. Tapos tatay ko ay umiinom pa rin ng alak. Kumbaga halos maraming bisyo yung... Pero paano yun, Ustads? No? Nasa pamilya ka na ganun, pero ikaw, religious ka na ever since. Oo, alhamdulillah kasi yung mga kapatid ng nanay ko, doon ako kasi kumbaga, yun ang nakita ko sa kanila. Parang in-encourage nila ako mag-aral sa Nag-aaral din pala ako sa Arabic. First honor din ako sa Arabic mula grade 1 hanggang grade 6. Grade 6. So parang pati nga yung kopya, yung dinilagay sa ulo, halos hindi ko tanggalin yan eh. Sa time noon, parang mahilig talaga ako makinig ng mga lecture. Minsan nga mayroong organization, yung Unipil, sa time na yan. Nung pasalitain na kami sa isa, parang nainggit ako na ako lang yung hindi kaya magsalita. Okay, mag-share ka anong gusto mong sabihin. Lahat nagdadalil mula sa Quran, mula sa Hadith. Sabi ko, kahit sa ulo ko yung Fatiha, hindi ko alam meaning. Kasi hindi ako makapag-share. Sabi ko, kailangan makapag-aral ako. Okay. Parang inggit ako sa mga kaibigan ko. So, doon nag-umpisa yung inspiration mo to become an alim. Opo, alhamdulillah. So, yan yung, doon nagsimula na parang gusto kong maging katulad nila na para makapagbahagi ng kaalaman, ano yung mga mali. Kasi lagi ako may ustad na nasasabihan na, anong hatol dito, bawal yan. Sabi ko, paano kaya nasasabing bawal yun? Paano nasasabing tama yun? Parang gustong-gusto ko yung ganun na may mga bagay pa pala akong hindi alam. Pag naglilecture yung isang tito ko na tungkol sa batas ng Islam, tapos sabi ko, paano nga nalalaman na mag-fasting ngayon? Then hindi mag-fasting, hindi magbigay ng sadaka, may inam sa araw na to. Parang dami niyang alam. Mas gusto ko yung yung bagay na yun kaysa yung pinag-aralan ko. Hanggat sa yun nga, mayroong interview dito sa Mabini. So sumali ako. So sa time na yan, medyo mahigpit kasi kailangan ang average ay 90 above. Okay. General average yun. Average mo nung high school? Nung high school dapat.
At 16 to 20 years old kasi ang qualified doon na mag-apply lang. So alhamdulillah, isa ako sa natanggap. Okay. So siyempre, ang ginawa ko sa USM, dinrap ko lahat yung subject ko. Hindi ko na tinuloy, dinrap ko lahat. Ibig sabihin, kunti na lang talaga natitira sa ano ko. Sa, Isang taon na lang yun, gagraduate ka na. Gagraduate ako. So yun nga, tinanggap ko yun. Parang ang naalala ko pa noon, parang sabi nila kasi malamig daw ang Baguio eh. Okay. Kaya parang sinasanay ko na sarili ko magpalamig doon sa kaibigan ko na may electric fan. Kasi sa bahay wala kami electric fan eh. Wala mang kuryente sa bahay namin. So hanggat nung nandun ako sa Baguio City, 2 taon, ang hirap kasi ng ano doon, ng buhay bilang katulad, halimbawa katulad ko na sanay sa labas, 'di ba? Tapos biglang makukulong ka ng 2 taon, hindi pwedeng sumilip sa bintana. Tapos mayroon pang time na hindi na pwedeng magtagalog at Maguindanao, kailangan talaga Arabic. Tapos ang allowance namin sa isang buwan 50 pesos. 50 piso. Kung ano yung ulam, yun talaga yung kakainin. Walang labis, walang kulang. Kung ano ibigay siya ng kanin, hindi na pwedeng magdagdag. So yan yung talagang dinanas ko. Pero nung time na nandun na ako, parang na-discourage na ako. Sabi ko parang ang hirap naman ng buhay dito. Pero naalala ko na, sabi ko mapapahiya ako sa magulang ko. Kasi nagpaalam ako na mabuti. Nagpumilit ako. So, sabi ko kailangan magpursige. Hanggat sa umiyak pa nga ako, nung napagalitan ako, baka mapauwi ako eh. Sabi nung, bakit ka tumitingin dun sa bintana? Gusto mong pauwiin kita, umiyak talaga ako kasi ayoko talagang umuwi. So, nagpursigido ako mag-aral doon na hanggat sa mayroon kaming libro na sa tingin ko umaabot ng dito sa sa kilikili ang taas ng libro. Na binasa ko lahat at sinaulo ko para lang hindi ako makauwi. Sinaulo ko yun. Okay. Oo, na hindi ko naintindihan. Memorize mo lang? Memorize ko lang pero hindi ko naintindihan. So, isa yung sa naging daan na sa pahintulot ng Allah na napasok ako sa top 10. Okay. Oo. So, kasi more than, kung di ako nagkakamali, sa time namin, sa batch namin, ay more than 200 kami. So, top 10 lang yung buong Pilipinas yung nationwide. Mashallah. So, sa top 10 na yun naman yung ipapadala sa ibang bansa. Sa ibang bansa para ipagpatuloy ang pag-aaral. So, nung 2000, kung di ako nagkakamali, 2010 kasi ako nag-graduate dun sa sa Baguio. Tapos ito, para sa mga hindi nakakalam mo, Stads, yung etong sinasabi mong school sa Baguio ay school siya for Arabic. Arabic lang. Na ang nag-ooperate ay anong bansa? Actually, ang sponsor niya ni Saudi Arabia din. Saudi Arabia. Pero ang mga teacher namin ay mga nakapagtapos lahat sa Pero puro Saudi Filipino rin. Puro Filipino lahat. Okay. Okay. Tapos yun yung mahirap doon, yung hindi ka palalabasin for 2 years. 2 years. Maliban lang kung may mga field trip. Field trip. Gaano kadalas yung field trip? Siguro isang beses ang taon. Okay, so twice lang kayo lumabas. Talagang nung nakalabas nga ako, parang ako nakalabas ng kulungan. Okay. Parang sarap sa pakiramdam yung nakita mo yung paligid na hindi mo nakikita. Ano yung sa tingin mo na naging advantage ng ganung sistema? Nasanay ako na magtiis. Nasanay ako magtiis na kumbaga kung anong mayroon, kailangan mong mag-sacrifice. Kaya sinasabi ko sarili ko, basta magsakripisyo ka lang, magsabar ka. Yun nga yung sinabi ng Allah, na inna Allah ma'as-sabirin. Basta pag nagtiis ka, kasama mo talaga yung Allah. At naalala ko rin yung sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya naman kapayapaan at pagpapala, kanyang sinabi, man taraka shay'an lillah, awadallahu khairan minhu. Ano man ang iwanan mo para sa Allah. Kasi biruin mo, for sure ka, graduating na ako. Ano man ang iwanan mo para sa Allah, papalitan niya sa'yo ng mas mahirap. So, mabanggit ko nung naipadala na kami sa labas ng bansa, kasi branch ng Imam Saud University. So, nakapagtapos kasi ako sa Imam Saud University, yung branch. Yung main school namin ay nasa Riyadh, malapit sa airport. Okay. Sa course ng Sharia o Islamic law. So, sa pag-aaral ko kasi noon, siyempre nakakaintindi din ako ng Arabic. Ang ginagawa ko talagang sinasaulo ko lahat yung lahat ng mga opinion ng mga scholar, yung mga pangalan ng mga scholar, yung mga katibayan. At katulad ng nabanggit ko na paborito ko ang subject na math, so parang napadali sa akin yung faraid. So alam ng mga mga nag-aral sa labas ng bansa, yung mga nag-ulama na ang faraid ay isa sa subject na napakahirap. Ano yun siya, Ustad? Faraid is batas ko na kaalaman sa paghahati ng mana. So, magdami mong isa sa ulo. So, magagamit mo yung mathematics? Oo, mathematics talaga. So, dalawa yung doon. Mathematics at saka, parang, ano ba yung tawag? Sa ulo mo rin yung mga pangalan ng mga tao. Oo, ilan yung matatanggapin nila. Kaya nga ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ta'allamul faraid fa innaha nisful ilm. Pag-aralan yung faraid,
dahil ito ay kalahati ng kaalaman. At ito sabi niya, ang unang-unang mawawalang kaalaman. At hindi lahat na nag-aaral sa labas ng bansa, kabisado nila. Farai. Kaya yung kapatid ko ngayon na nag-aaral sa labas ng bansa, nasa Manila na rin. So tinulungan ko din siya makapag-aaral sa Baguio. Kumbaga gusto ko makasunod siya sa aking yapak. At ngayon, every time na magbabakasyon siya sa Riyadh, tinuturuan ko siya hanggat sa na-perfect na niya. Kumbaga, ang grado niya 100 talaga pag nag-exam siya. So, nung nasa ano na ako kasi nakapagtapos ako sa Jakarta, Indonesia, sa Imam Saud University. So, after mo sa Baguio, Ustad, diretso na kami doon. dumiretso ka na sa Indonesia? Hindi na kami nakatapos sa Baguio. Okay. Wala diretso na. So, after 2 years, Actually, hindi namin na-complete yung 2 years. Oo. basta kinuha lang yung top 10, Kinuha lang yung top 10, then pinasportan na kami. pinadala sa Indonesia. O, di pinadala kami sa ano. Tapos hindi ka na nakauwi dito sa... Hindi na ako nakadiretso na. Diretso na. At sa time na yan, mainit ang ano sa amin. Kumbaga parang yung napagbibintangan kami mga terorista. Kasi kilala dati ang Jamaah Islamiyah. Siyempre hindi kami wala din akong idea sa time na yan eh. So parang pag every time na umuwi ako, hindi ako masaya eh. Kasi para bang natatakot ako na pagkahuliin ako. So alhamdulillah na-clear naman yun. Kasi may pumunta doon na isang general. Colonel siya sa time na yun. Alam ko general na siya ngayon. Isa sa Tausug. So nakakita niya yung ano namin, wala naman kaming pinag-aralan na gano'n. At sa Islam, bawal naman talaga maging terorista. So pagkatapos ko doon, 2010 ako natapos sa Indonesia. 2010. So agad-agad bumisita sa akin yung director ng Ubay bin Ka'ab, yung pinagsasauluhan ng Quran diyan sa Simoy. Sabi niya, baka umatin siya sa handaan ko sa graduation. Baka gusto mong magtrabaho, sabi niya. Agad dalawa pang offer niya nung time na yun eh. Magtrabaho at mag-asawa. Okay. Oo. Kasi sa time na yan, wala pa talaga akong hindi ko naisipan mag-asawa. So ngayon, sabi ko, bigyan mo ko ng ilang araw muna kaya wala na akong pahinga, puro pag-aaral na lang. Dire-diretso yun. So naging supervisor ako doon sa Ubay bin Ka'ab, siguro sa loob ng 1 month lang. Okay. Then, pagka-December, tumawag sa akin ng isa sa mga doktor sa Saudi Arabia na kailangan daw mag-hiring doon. Agad-agad, nag-Maynila ako agad. Gusto kong pigilan ng direktor, si Makadato, Hafidahullah, sabi niya, kung problema mo sa sahod, pag-usapan natin, kung gusto mo mag-Hajj. Sabi ko, parang gusto ko talaga makapag-Saudi. Okay. Makapag-Saudi. So hanggat siguro isang buwan lang nakaalis na ako agad. Alhamdulillah, mabilis. Mabilis yung ano ko, parang napabilis ng ano ko. Pero bago ko pala may pagpatuloy, nung nasa Indonesia na ako, naalala ko nung malapit ako makatapos, nung bakasyon namin, third year college. Pabalik na ako, 4th year college na ako. Nadukutan ako ng ID. Okay. Yung ID na yung tinatawag na ikama. Parang ID permit namin sa Indonesia na pag wala yun, hindi ka talaga pwede pumasok. Nadukutan ako sa Pasay. Okay. Hindi ko naramdaman. Ang bilis ng kamay. Pero bukas yung flight ko. Ngayong gabi, tumawag yung isang nakapulot. Sabi niya, sa'yo tong ID. Alhamdulillah, buti napulot yun. Kumbaga, wala nang oras para mahanap ko yun. Ngayon, bago yun, nag-apply ako sa McDo. Nag-apply pa lang sa McDonald's. Nag-apply ako kasi para bang naisip ko na sa ngayon na matagal yung pag-aaral ko. Parang kailangan ko ng tumulong sa bahay namin. Gusto kong mabili kahit plywood lang. Pangarap ko plywood lang. Oo. Okay. Sabi ko kahit plywood lang kasi yung bahay namin, lahat ng hayop yata makapasok na eh. Manok, iti. Kasi open talaga. Kasi after nung, I think, yung base sa kwento mo, after nung mga 6 years yun na hindi ka nakauwi, then pag uwi mo, nakita mo ngayon yung sitwasyon ng bahay namin. Oo, ganun pa rin. Every time na umuwi ako, ang allowance ko lang sa Indonesia, 500 pesos. Per month? Hindi. Ang allowance ko doon, 2,000. Pero pag umuwi ako, naiipon ko lang 500 pesos. Okay. Umuwi ako talagang... Walang pera? Wala talaga ako. Pagdating ko na Maynila, hindi ko nga alam paano ko pagkakasyahin yung 500 pesos. Hanggat sa layo ko nakikita sa bahay. Ganun din, walang nagbabago. Pag umuwi ako, nag-aaral ako sa labas ng bansa. Kunti lang allowance namin. Pero nag-taste ako. Yung ibang mga classmate ko, hindi na bumabalik. Sumusuko yung iba. Sumusuko talaga yung iba. Ako talaga hindi ako sumuko. Daming pagsubok eh. Yung mapagbibintangan kang terorista. Tapos hirapan ng buhay pagdating mo doon. Tapos pagdating mo ng bahay, wala rin pera. Tapos babalik ka, konti lang may bigay na allowance. Sa 10 ustads na estudyante, ilan lang yung nagsisurvive? Madalas? Siguro mga lang naman. Hindi naman. Mga 8, 7. So merong hindi talaga. Meron talagang hindi. So baga, piling-pili na yun ha. Salo more than 200. Tapos yung 10 na yun, mga 7 o ang magsusurvive. 8 o magsusurvive na lang. So ngayon, nung nag-apply ako sa McDonald's, pagbalik ko ng Indonesia, saka nakatanggap ako ng message na natanggap ako.
So napakasaya ko sa time na yun. Kumbaga nawala yung ano ko, yung dati na pangarap ko maging ustad o kaya maaral sa Islam. Kasi ang naisip ko yung kalagayan ng magulang ko na every uwi ko, parang hindi ko kaya na naglalasto pa rin sila. Nagsusugal pa rin nanay ko, ay yung tatay ko, tapos umiinom ng alak. Parang gusto ko silang patigilin. Ganyan talaga yung gusto ko sila patigilin sa mga ganong gawain. Parang hindi ko kaya na nag-aaral ako, tapos nakikita ko may pag sa ilalim ng upuan. Sabi ko, ano itong bote? Sabi niya, hindi ko alam. Parang tinatagod na lang. Yung tatay ko nahihiya na sa akin. Pero may mga nalulungkot ako na, kumbaga parang nagli-lecture ako, pero yung tatay ko pala inom. Hanggang sa, natanggap ako, sabi ko, sige, tatanggapin na, bilan mo ako ng ticket, uwi na ako. Nagpaalam na ako sa school, nauwi na ako. Kung graduating na ako sa time na yan. So, sa pahintulot ng Allah, ang sahod na offer sa akin, 10,000 pesos. Pagpapalit ko talaga yung tatanggapin ko na, baka bilhin lang ko ng plywood. Oo, at may tigil, kumbaga may tigil na yung, gawain ng magulang ko na hindi maganda. So, ayaw mo nang tapusin? Ayaw ko nang tapusin kasi gusto ko kahit papaano may angat. 10,000 para napakalaki kay biruin mo 500 pesos lang inuwi ko taon-taon. Hanggat sa yun na nga, inihintay na lang kasi kailangan madaling kay paalisin na nga kami, may visa na, may ticket na. So, nagpaalam na ako, minsan pinigilan pa ako ng director sa school. Sabi niya, hindi ka naman talaga mapigilan. Sabi ko, si Janasek talaga, kailangan ko na ng pera. Hirap ng buhay namin. Pumayag na sila. Pero, nagkasakit ako. Oo, nagkasakit ako. Nung magkasakit ako, yung sakit na yan na hindi yung sakit na sipon, lagnat. Sipon, lagnat na pwede ko pang asikasuhin. Yun yung sakit na hindi ako makatayo. Na hindi ko talaga, pati yung pag-reply sa kanila, hindi ako makareply. So sabi ko sarili ko, pagka hindi pa rin ito, hanggat sa nagpatuloy yun. Sabi ko sarili ko, na kapag hindi pa ito nawala sa loob ng 3 hanggang 5 araw, hindi na ako tutuloy. Sa McDonald's? Sa McDonald's. So alhamdulillah, nakumpleto yung araw na yun na hindi nawala. Kaya kinancel ko na. Okay. So kung hindi lang na-cancel yun, pagsisisi ko ngayon. Hindi ka ustad ngayon. Wala na, hindi ko talaga kabisado yung mga pinag-aralan ko sa labas ng bansa. So alhamdulillah, mula nung nakapagtapos ako, yun nga, diretsyon ako sa Saudi Arabia. So doon na nagdumating na yung mga iba't ibang oportunidad, yung mayroon pang alitan dyan doon sa Riyadh na pangarap ko rin maayos yun. May mga alitan dyan na mga ngaral ng Islam, may mga issue. Inayos ko rin yun. Kumbaga, pinagkaloob sa akin ng Allah na maging presidente. Nung organization. Pero pumunta ka ustad sa Saudi, bilang estudyante or bilang da'iya? Bilang da'iya na. Bilang da'iya na ako doon. So, alhamdulillah, nakuha ko yung binigay sa akin ng Allah yung maging presidente at naayos ko ngayon, alhamdulillah. Mapapanood ng mga kapatid natin sa Riyadh. Alam nila ako yung presidente nila doon. So inayos ko, walang gulo sa sa Riyadh kasi napagkaisa natin kay yung mga nakaraan na mga ngaral ay yun siguro kulang din ng kaalaman sa Islam. Minsan may mga ngaral kasi na mahilig makipag-away at kumbaga mas umiiral sa kanila yung pride, ayaw makipagbati. So, ayaw magpatalo. So, yung sa atin ay mapabalik Islam o born Muslim, pantay-pantay tayo. Basta manatili ang pagmamahalan. Yun ang pinakamahalaga. So, yun yung ipinalaganap ko doon sa Riyadh hanggang ngayon, alhamdulillah. Mga bangsamoro at balik Islam, walang problema sa pagitan natin. Okay. Doon sa Riyadh, alhamdulillah. Pinlano talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maging ustads ka. And indeed, Allah is the best planner. Kasi yung ganun, muntik mo nang ikaw magkukwit ka na. Magkukwit na ako kasi dahil sa kahirapan. Pero yun, nagkasakit tapos hanggang natapos mo. Paano naipasok si social media? Kasi very well known ka sa social media and right now your videos are really engaging. At mas marami talagang naaabot ng mga kababayan natin. Paano to nag-umpisa? Sa panahon kasi natin ngayon, ang daming pagsubok, lalong-lalo na sa mga nangyayari sa paligid natin, mga iba't ibang balita po sa social media. Huwag tayo agad-agad kumagat at makisawsaw. Ano ba yan, no? Minsan, i-question yung kung gaano ka ka-ikhlas,